Stay updated and connected. Keep on following our social media accounts on Facebook and on Instagram at JCTGBTG Official. Are you a newbie sa ating church? Gusto mo bang mag-ministry even wala pang physical gathering? Here's your chance to be part of our discipleship cause. Join our 1FC online. Just send a message to our 1FC department on how to join. These days, napaka-importante ng spiritual and emotional sustenance. With this in mind, the church is offering a one-on-one Zoom counseling every Sunday from 11:30 a.m. to 3 p.m. We are here to listen. Hello! You! 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 I know all of you have TikTok accounts po. Have you followed us na po? Di pa po? Why naman? Oh, I forgot to tell you. Our TikTok account po is at Friends Again TGBTG. Please share, follow, and connect. God bless everyone!
Giving your tithes and offering is fast and easy. Let me show you how. Using the GCash app, send money to this number, and remember, refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration. You can also do bank transfer via GCash. Just choose the bank transfer option, then select your preferred bank and key in the church's account details. PayMaya is also available for transferring funds when GCash is inaccessible. Just key in our church's account number. For those who prefer PayPal, just visit www.jctgbtg.com and click the Give Today tab. Our bank accounts are still open for direct and online deposits. These are the account names, account numbers, where you can deposit your tithes and offering, Project G Code, and Friends Again pledges. Remittance centers such as Western Union, M. Luwalier, Cebuana Luwalier, and Palawan Express are also your options when giving. Please write down Judith Labunsad or Efren Lopez as receiver and provide this contact number. To track your transaction, please make sure to send the details to the same contact number or send a photo of your screenshot of the transaction to our official Facebook page. To know more about our online giving, contact us at these numbers or send us a message on our Facebook page. Or visit us at our website at www.jctgbtg.com. Thank you for being our partners in sharing the gospel throughout the world. God bless everyone! Are you feeling lonely, scared, or worried? I get it too sometimes, but the Lord loves us so much that He has a gift for me, you, and all of us. Do you know that Christ died for our sins? Yes, He sacrificed Himself for all of us, and He was buried. But on the third day, He rose again. Hooray! So whenever you feel scared, sad, or worried, remember what Jesus did for us. Acts 2:38. We must repent and be baptized in the name of Jesus Christ for forgiveness of our sins. We'll receive the gift of the Holy Spirit. Believe the gospel. Obey the gospel. Purihin ang Panginoon, magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid, kaibigan, mga kababayan namin. Patuloy po tayong pinagpapala ng ating Panginoon sapagkat nandito na naman po tayong muli upang tayo po ay maglingkod sa ating buhay na Diyos. Amen? Sapagkat sa ganito pong sitwasyon, wala po tayong pwedeng gawin kundi ang lugurin po natin na ating Diyos upang sa ganun po ay maging mabilis ang pagtigil ng COVID-19 na to sa ating bansa. Amen? Hindi na po tayo dapat na magtagal pa. Ngunit bago po tayo magpatuloy, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. So Psalms chapter 75 verses 5, 6, 7, and 9. Do not lift up your horn on high. Do not speak with a stiff neck. For exaltation comes neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. He puts down one and exalts another. But I will declare forever, I will sing praises to the God of Jacob. Purihin po ang Panginoon. Sa panahon po natin ngayon ay dalawang tao po o dalawang mga kapatiran ang nagkakaroon ng buhay sa ngayon. Meron po nung nag-COVID, gumanda ang buhay, gumandahan ang buhay. Meron naman nung nagka-COVID, bumaba ang buhay, ang ikabubuhay.
Pero sabi nga, huwag tayong magsalita ng tapos o kaya ay parang nagre-reklamo tayo sa nangyari sa buhay natin. Sapagat bakit sa binasa natin, yung pagtaas at pagbaba, galing po sa Panginoon yan. Amen? Kung tayo po ay kasama doon sa ibinaba ng Panginoon sa sitwasyon na to, magpuri pa rin tayo sa Panginoon. Kung tayo naman ay nasa mababa at tinaas ng Panginoon, naging maganda ang buhay natin, magpuri pa rin tayo sa Panginoon. Bakit? Kahit anong kalagayan mo ngayon na nandoon ka, wala po tayong gagawin kundi pakita natin sa Panginoon na mananampalataya tayo. Still gagawin pa rin natin kung anong dapat po natin gawin. Kaya ngayon po tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon. Ngunit bago po tayo magpuri, iyuko po muna natin mga ulo, tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na to na kami po ay muli mong tinipon. Nagkaisa po kami sa aming mga espiritu at ngayon po ay napakarami namin sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bahay, Lord. Hinihiling namin, Lord, ang iyong basbas sa bawat isa sa amin. Kami po ay pakalinisin mong katulad mo malinis at tulungan mo po kami, O Diyos, na makakain ng iyong banal na salita. Tinataas po namin ang aming beloved Bishop na gagamitin mo ngayon upang kami po ay turuan ng iyong salita. Ibigay mo po sa kanya double portion ng anointing, Panginoon, upang ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso, Panginoon, ay muling kumain ng salita ng Diyos. Maraming salamat po at nagtitiwala po kami na kami po ay kalulugdan mo at panibagong kalakasan na naman ang matatanggap namin mula sa inyo. Sa iyo pong lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. Ako'y hindi nagbabago. Ngunit ngayon'y natagpuan ikaw, Jesus, sa buhay ko. Binigyan mo ng tuwa at sigla ang puso kong ito. Kaya, O Diyos, papuri ay sa'yo. Itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natamo. Dati-rati ang buhay, punong-puno ng lumbay. Walang pag-asa at nagdurusa, ngayon'y naging anak niya. Akin ngang natagpuan ikaw, Jesus, sa buhay ko. Binigyan mo ng tuwa at sigla ang puso kong ito. Kaya, O Diyos, papuri ay sa'yo. Itataas ang aking tinig, walang hanggang papuri ay sa'yo. At ako ay magpapasalamat sa kaligtasan na aking natamo. Itaas po natin ang ating mga tinig sa ating Diyos na buhay. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Tumalon po tayo, sumayaw at sumigaw. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako ay naligtas.
Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Blessed day po mga kapatid. Ako po si Brother Jeremiah Ambros. Employee po in a private company and vocalist po ng worship team dito po sa main church. Our family are members of this church since late 80s and we started serving the Lord early 90s. My testimony is about my COVID-19 journey. Nagsimula yung symptoms ko March 29, Monday. Nakakaranas ako ng mild na ubo, low-grade fever, headache, and madalas din po akong inaantok. Di naman po nawala yung panglasa at saka po yung pangamoy ko. Nag-decide akong magpa-test dahil gusto ko pong makasiguro na hindi po ako makakapagdala ng virus dito sa bahay namin. Unfortunately, April 2, I tested positive for COVID-19. Ang pinakamatinding symptoms po na naranasan ko was fear. Marami na pong tumatakbo sa isip ko noon. Sabay-sabay kasi kaming kumain na pamilya. Natatakot ako na baka mahawaan ko yung buong pamilya namin. Ang pinakakinakatakot ko pa po is kasama ko po si Papa nung nagde-drive ako papunta sa testing center para magpa-swab. Pareho naming hinawakan yung manibela ng sasakyan. Miyak na ako kasi alam ko na mataas na yung chance ng tatay ko na mahawaan ko. Habang nakahiwalay po ako sa buong pamilya namin, naghahanap na ako ng paraan kung paano ko po sila mapapaswab. Sa tindi ng pag-aalala ko, marami na rin akong nararamdaman na kakaiba. Pwedeng totoo, or malamang dahil na rin sa nervyos at anxiety. Kaya minsan nahihirapan po akong huminga. Unang gabi, hindi na po ako makatulog. Umiyak na ako sa Lord, humingi ako ng tulong para sa pamilya namin. Ang pinakaunang blessing na natanggap ko ay yung mga words of encouragement galing po sa mga kapatiran natin, especially kila Admin Leslie at sa First Family. Always say, my God is biggest and most awesome in power. He is mighty to heal me and save me and my family from this plague. Yan po ang sabi ng admin sa akin. Alam ko na kinakailangan mangibabaw ang pananampalataya ko sa ganitong klaseng panahon. At the same time, kailangan kong balikan ang buhay ko, ihingi ng tawad yung mga pagkukulang at kasalanan ko. Ginamit ni Lord yung panahon na yon para mas maging malapit ako sa Kanya. Pangalawang blessing na natanggap ko, again from our church through Admin Leslie, are medical supplies, mga alcohol, face mask, throat spray from Les Air, vitamins, gamot. Malaking tulong siya sa amin kasi following protocols, walang pwedeng lumabas sa amin para bumili since close contact buong pamilya namin. Dagdag pang blessing yung mga kapatiran na nagbigay ng fruits, mga pagkain at iba pa. Kilala niyo po kung sino kayo at nagpapasalamat kaming buong pamilya sa tulong ninyong lahat. Pangatlong blessing, nag-alok po ng tulong ang mga kaopisina ko. Nag-ambag-ambag po sila para makapagbigay. Hindi po maliit na halaga yung nalikom kaya bukod po sa swab test nila mama, papa, ate, malaki pa po yung natira. May mga kapatiran din po tayong nagbigay. Muli, marami pong salamat sa inyo. Mga pangalan niyo po kasama sa pasasalamat ko sa Panginoon. Alam ng Diyos na kakailanganin namin yon dahil wala pong makakalabas ng bahay para bumili ng mga kailangan namin. Kaya sa unang linggo, online lahat po ng bili namin. Groceries, gamot, mga gamit at iba pa. Alam ko noong mga panahong iyon, may Diyos na sobrang ang pag-alalay po sa amin. Nakapagpaswab po sila mama, papa, ate noong April 7. May takot pa rin po sa puso ko pero inilalaban ko ang pananampalataya ko. Lumipas po ang 14-day isolation ko sa pamilya namin. Wala na po akong nararamdamang symptoms at mas magana na rin po akong kumain. Sinalang ako sa rapid antibody test at diniklarang recovered from COVID-19. After 1 week, nagpa-swab test ako at naging negative na rin po yung result. Malaking pasasalamat ko sa Lord na nakaraos kaming pamilya sa pagsubok ng COVID-19. Milagrong may tuturing na 2 lang kaming magkapatid na nagkaroon nito. Dagdag milagro pa na maraming dumating na pagpapala
na hindi naman po namin hinihiling sa Panginoon pero binibigay po niya ng kusa. Mas malaking biyaya pa ng Panginoon kayong mga kapatiran po namin na sumusuporta sa amin sa panalangin, sa mga messages, sa FB, sa encouragement na pinaparating niyo po sa amin. Malaking bagay po at naitawid niyo po yung pananampalataya namin habang dinadanas po namin ang pagsubok na to. Ginamit kayong lahat ng Panginoon para makalaban po kami sa hamon ng COVID-19. Hiling ko sa ating lahat na sama-sama po tayong manalangin para sa mga kapatiran po natin na dumadanas ng mga pagsubok na kagaya ng naranasan namin. Hiling ko sa Panginoon na gamitin niya ako at gamitin niya po itong testimony na to para po maging kalakasan po nating lahat. Totoo at buhay po ang Diyos. Ang takot kaya po nating labanan. Sama-sama po tayong manalangin para sa ating lahat. To God be all the glory. I stand with nothing in my hands. There's nothing I can offer but myself, oh Lord, all of myself, yet unworthy of this calling, and still my heart longs to praise. My spirit yearns and faints for you, only for you. How I desire to worship, so hear me now. I sing hallelujah, hallelujah. Let
Magandang umaga po sa inyo lahat at purihin ng Diyos, sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat ulit sa atin, Lord, sapagkat sa pagkakataong ito ay muli tayong mag-aaral ng kanyang salita na magbibigay ng kalakasan sa atin, mag-enlighten po sa atin, at mag-equip po sa atin para sa ganun po ay makalaban tayo sa lahat ng bagay na nangyayari ngayon sa paligid po. Alam niyo, kung tutuusin po, para tayong nanonood ng sine ngayon, kung titingnan niyo nangyayari ngayon, lahat ng yan nasa Bible po. Talagang sabihin natin na unti-unti nagaganap yung lahat ng mga sinabi sa Bible, kanya dapat excited po tayo sapagkat nakikita natin yung lahat na nakalagay ay totoo. Kanya kailangan po yung ating pakikinig po ay talagang hindi lang pakikinig, kundi pag-aaral talaga po ng salita ng ating Diyos. Okay, sa hindi pagtatagal tayo po, manalangin muna sandali kayo, yuko natin ang ating mga ulo. Dakilang Ama, salamat uli Panginoon sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin, na kami po muli mag-aral ng iyong banal na salita. Batid mo, O Diyos, na kailangan namin lahat ito, Panginoon, sapagkat ikaw nga nang sabi na ang tao hindi nabubuhay lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa iyong bibig, na siya magbibigay ng kalakasan sa aming Panginoon. Ikaw na lang ang aming tanging kalakasan, Lord, at ang iyong salita, Ama, kaya tulutan mo, Lord, na yung mga salitang bibitiwan mo ngayon sa umagang ito ay magbubukas ng aming puso at isipan, magbibigay ng kalakasan sa amin, magbibigay ng pag-asa sa amin, Panginoon, at magpapagaling ng mga may karamdaman, O Lord. Kaya bahala ka na po, Lord. Binibigay ko sa iyo lahat ng pagkakataon. I-anoint mo yung lingkod at ang lahat na makikinig, Lord, para madama namin ang power mo sa umagang ito. Salamat na marami, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Now, in the book of Ephesians, chapter 6, verse 16, above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked. And our subject today is entitled, Paano na kaya kung wala ang Diyos? Now, brothers and sisters, under the series of Armor of God, we have learned about the breastplate of righteousness, the belt of truth, and the shoes of the gospel of peace. But today, I'm going to discuss about the shield of faith. Now, one of the ancient soldiers' most important tools was the shield. It was essential to protect against enemy attacks, whether by swords, or arrows, stones, spears, or other attacks. A shield was such a powerful implement that it is often associated with strength in the Old Testament. In fact, God called himself a shield to Abraham in the book of Genesis 15, verse 1. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, Do not be afraid, Abram, I am your shield. I am your shield, your exceedingly great reward. And he served as a shield to Israel, as told in Deuteronomy chapter 33, verse 29. Happy are you, O Israel, who is like you, a people saved by the Lord, the shield of your health. The Lord is the shield of your health and the sword of your majesty. Your enemies shall submit to you, and you shall tread down their high places. So the beauty of a Roman shield was its ability to resist nearly any type of attack. Now, what are the very common weapons used by their attacking enemies? Ano yung ginagamit nilang system? First, they use fiery arrows. Yung pong arrow na merong apoy sa dulo. A common tactic in ancient war. And shields were prone to catch the fiery arrows of their enemies. Kanya yun ang pinasasangga nila. And second tactic, they dip the tip of their arrows to poison. Yung dulo lalagyan ng lason. But their shield is being used to quench, para mapigil those arrows with poison. So for your information, their shield size were approximately 3.5 feet tall and 3 feet wide. Siguro mga ganyang kataas po at ganong kalapad po yung shield na yon.
Now, and when their enemies would begin firing arrows, the soldiers would close ranks into a rectangular array called the studo or the tortoise formation. Ito po ang ibig sabihin nun. Actually, ito po may takip din po yan. Wala pong nakasiwang dyan. Ito lahat ng frontliner po, yung kanila pong mga shield ay nandito sa harapan, sa tagiliran, sa kabilang gilid, sa likod wala na po. Yan lang, nakapaikot dyan. Tapos ito naman nasa gitna, yung kanilang mga shields po ay nakapatong sa ulo po nila. Para pag umulan ng fiery arrows, na may iba may poison po ay dito tatama sa kanilang shield. Doon po tatama. So the result is a formidable or human tongue that could stop only through a tremendous effort. Ang hirap gibain po talaga. Antibay kapag ganun ang formation. May shield sa harap, meron sa likod, meron sa ulo. And what are the fiery darts of the devil? Yan ngayon ang tanong. There are many, but one of the most effective is the fiery dart of doubt in the Word of God. That's the kind of dart he used on Eve in Genesis 3:1. And now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden? God had said, talaga bang sinabi ng Lord na huwag mong kainin yung bungang yan? Samantalang alam na niya na sinabi talaga ng Lord yun. Bakit niya tinatanong? Yan ang tanong, alam na niyang sinabi talaga. Dahil tinitignan niya kung may hawak na shield itong si Eve. Kung yung shield niya dala niya. Kasi kung hawak niya ang shield niya, dapat ang sagot niya, oh yes, totoo, sinabi ng Lord yan. At naniniwala ako sa Diyos, period, sabay alis. Dapat ganun Kaso nakipagkwentuhan pa siya sa asa, hindi niya alam, unti-unti ay tinutusok siya ng dart of doubt ngayon sa kanyang puso. Ibig sabihin, wala yung shield sa kanya. And as a result, buong mundo nadamay dahil lang sa isang walang shield of faith na suot. Isa lang ang nagkamali, buong mundo nadamay. Ganun katindi po yung shield na yan. At naniniwala ba kayo madalas kaysa sa hindi? Marami sa ating pamilya na napapahamak dahil walang shield tayo mga kapatid. Kuminsan yung mismong ama walang shield na dapat takip na lahat yung kanilang mga anak pero wala siyang shield kaya nadadamay pati anak. Nagkakaganyan po. Kaya handa yung shield of faith na dapat handa po tayo. Kapag may kausap kayo na nagpupukol ng mga doubts sa Word of God sa pamamagitan ng pagtatanong, katulad nito, bakit kaya ganun? Ang sabi sa Bible, may proteksyon tayo sa blood niya, pero bakit may Christian na tinatamaan pa rin ng COVID? Yan ang mga tanong. Bakit may namamatay pa? Sabi nga noon. Bakit pati ang Christian, bumabagsak ang kabuhayan? Akala ko ba hindi tayo kasali dyan? Alam niyo, kapag puro tanong na ganyan, nandyan na yung fiery darts na tinatawag po. Dart of doubt. Maging aware na kayo po. Huwag na kayong palaging o nga ng o nga. Ang second dart niyan is the fiery dart of human impossibilities. Imposible nang bumalik sa dati yan. Sabihin, imposible bumalik sa dati yan. For information ako, yes, marami nagsasara talaga. Pero hindi nyo ba alam na ang government ng Australia balak po mag-invest dito sa atin po, sa Pilipinas. Kaya hindi natin masasabing imposibleng makabawi yan. Pero yun ang sasabihin po, para magkaroon ka ng doubt. Imposible makabawi sa business, sa kabuhayan. Imposible na yan mabuhay. Ang bigat ang tama ng COVID sa kanya, ang bigat ng sakit niya, kaya wala na yan. Kapag ganyan ang narinig ninyo, hatakin mo na agad ang buong family. Formation agad kayo. Hawak agad ang shield. Tortoise agad. Andun kayo, hawak ang shield niyo. The Word of God, be in the defensive position. Andun agad. At salta agad yung leader, yung tatay. Huwag kayong matakot. Ang sabi ng Diyos, hindi kayo iiwan ni pababayaan ng ating Lord. Sinabi sa Luke chapter 18 verse 8, bagamat nagtatagal pero tiyak tutugon ng ating Lord. Tapos amen ang buong family. Ganon dapat. Protected ang buong family kapag ganon. Kahit ganon karami ang mga fiery darts of the devil, hindi makakapenetrate. Kasi naka-formation kayo ng tortoise formation mga kapatid ang nangyari sa inyo na nandun ang pananggalahat. In other words, yung mismong faith natin ang gawin natin panangga. Kaya lang, dapat sa defensive position ang faith natin dahil tayo inaatake po, hindi sa opensa. Now, what is faith? Yan ang tanong ngayon. Okay, tignan natin sa Hebrew 11:1. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, faith is the confidence in what we hope for and the assurance about what we do not see. Sa Tagalog po,
Ang faith daw po ay yung kumpiyansa natin sa ating inaasahan at kasiguruhan ng bagay na hindi natin nakikita. O imagine that, sigurado ro tayo sa bagay na hindi natin nakikita at kumpiyansa tayo doon sa inaasahan po natin. Which means faith reminds us that though the fulfillment of God's promises may not be already visible to us, na hindi natin nakikita yung pangako ng Lord, one thing is for sure, God is true to His word, na ang Diyos natin ay totoo sa Kanyang mga sinabi kahit hindi natin nakikita ang pangako ng ating Lord. Now, the two elements of faith, number one is God Himself, and second, and His Word, or Word of God. Ang Diyos at ang salita ng Lord, doon tayo may faith. Now, basically, we use the Word of God as our shield of faith in a defensive position. Doon natin ginagamit para depensa ang sarili natin. But I just want you to know that the Word of God as our shield of faith can be used in both offensive and defensive positions. For example, mga kapatid, when Satan fired this fiery dart of temptation to our Lord Jesus Christ, he used the Word of God as the shield of faith in the defensive position. When he was tempted about the bread, ano sabi ng Lord? Depensa siya. Man shall not live by bread alone. O tapos agad. That's how we should use the Word of God as our shield, or faith, our shield of faith to defend us from the enemy's attack. Okay, now, kaya pag sinabi yung shield of faith, pwede rin man pong offensive, pwede defensive position po tayo. No? Kaya sa parte yan, pwede natin gamitin po. Kasi kanya ko sinabi, pwede rin sa offensive, kung natatandaan yung pelikulang 300 po, di ba pumwesto silang ganyan, pag pwesto nila na sumusugod yung kalaban po, inuusog nila yung kalaban. So, offensive po yan. Kaya hindi ka bumabanat ng sword, pero yung panangga mo, naiusog mo sila. So sa madaling sabi, yung shield of faith, pwede mo rin pang-usog. Iusog mo yung lahat ng mga negatibo, iusog mo yung lahat ng mga takot, iusog mo lahat ng mga problema. Pwede po, pwedeng gamitin din po. Pang-usog natin po mga kapatid, para makaumusog sila at tayo paabante pirme ang lakad natin, move on tayo pirme at hindi tayo stagnant, hindi tayo nakahinto, at lalo hindi tayo umaatras. Kaya pwedeng pang-depensa, pwedeng pang-opensa po. But there's another effective weapon to use as our shield of faith. It was displayed by Shadrach, Meshach, and Abednego. Now, in the book of Daniel 3, King Nebuchadnezzar set up a 90-foot high golden statue at various times throughout the day, which were to be prompted by music. May kasamang music po yun na pinatutugtog po. And he commanded all his people to fall down and worship his statue. Everyone obeyed the king except these 3 Hebrew men. Lahat po sumunod, pero yung 3 anak ng Diyos hindi po sumunod. Now, when the king became aware of their insubordination, na malamang hindi sumunod, he summoned the rebels and gave them an ultimatum. Sige, bigyan pa natin ng ultimatum yan. Patawag mo sila. Pinatawag siya. In Daniel 3:14-15, ang sabi ng Bible, and Nebuchadnezzar spoke, saying to them, is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the gold image which I have set up? Now, if you are ready at the time you hear the sound of the horn, the flute, the harp, the lyre, psaltery, in symphony with all kinds of music, and you fall down and worship the image which I have made, good. But if you do not worship, you shall be cast immediately into the midst of a burning fiery furnace. And who is the God who will deliver you from my hands? Sino ngayon ang magliligtas sa inyo? Sumagot yung 3. Daniel chapter 3 verse 16. Ano sabi nila? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, hindi na tinawag na king eh. O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. Hindi na kailangan sagutin ka pa namin dito. Hindi tinawag na king, mga kapatid. Dahil alam nila na yung pinagagawa sa kanila ay labag sa batas ng Diyos, and it was an abomination and blasphemy to the real God. So in Daniel 3:17, sumagot sila, if that is the case, our God whom we serve is able to deliver us
from the burning fiery furnace, and He will deliver us from your hand, O King. How I wish na sana ganun tayo katindi. How I wish na sana man ang problema natin, yun ang panangga natin agad. In that case, hindi kami sasamba dyan, ang Diyos ang magliligtas sa amin. So the three Hebrew men used their shield of faith that they made no compromise to the king's blasphemous command. If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us and from that fire and furnace and from your hand. Siya magde-deliver sa amin. Siya magliligtas sa amin. And they did not use the word of God as their shield of faith, but used their own declaration of faith instead. Yun ang ginamit nila. Hindi sila gumamit ng sita sa Bible. Ang ginamit nila, sariling salita. And this is also one of our most effective tools against the fiery darts of the devil. Your own words of declaration. Yung mismo salita mo. Because the Lord Jesus Christ Himself said in Mark 11:23, madalas ko sabihin sa inyo to, pero hindi natin nagagawa. For as surely I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that those things he says, those things he says, hindi sinabing those things that God said, hindi sinabi po. Those things he says, yung sinabi mo, yung sinabi natin, pag hindi ka raw nagduda, will be done, and he will have whatever he says. Kung ano raw yung sabihin mo, hindi sinabi ng Diyos, kung ano yung sinabi mo, ay mangyayari daw. Yun ang sabi natin, Lord. And it is a declaration of faith. And once you believe and declare it, it will happen. Mangyayari po, mga kapatid. In fact, in Hebrew 13:6, ano sinabi nga noon? And so hindi sinabi ang Lord, hindi sinabi, and so God, and so we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear what can man do to me. The Bible said we, not God, but we say, the Lord is my helper. It's a declaration of faith because you believe that God will help you. At yun ang gusto ng Lord. Ang gusto ng Lord, hindi bukod sa salita niya, yung salita natin, na talaga nagde-declare tayo talaga kung anong gusto natin mangyari. Dahil alam natin na nasa atin ang Diyos, mga kapatid. Nasa atin ang salita ng Lord, nasa atin ang Lord, at yung faith natin ang tinitignan ng Lord. And basically, pag sinabing faith, lumalabas yan sa bibig natin, mga kapatid. Kung nananampalataya talaga, lumalabas sa bibig po natin. Yung pananampalataya, lumalabas sa bibig po natin. Lalo sa panahon ngayon, yan ang iniintay ng Diyos na mangyari sa atin ngayon. Ngayon, nangyayari, pinahintulot niya, pandemic na yan, ano ngayon nalalabas sa bibig mo? Magkakaroon ka ba ng declaration of faith o declaration of fear? Yan ang tanong ngayon. Doubt, ano doon? Dapat yung declaration of faith, lumitaw sa bibig natin, lumabas sa bibig natin, kung gusto natin makuha talaga yung pangangailangan natin sa Lord. You know what? One of the best example was Brother Engineer Ferdi Gavino. Natatandaan nyo? Last 2 weeks nagpatotoo siya. He was infected with COVID and bore severe symptoms of pneumonia. Grabe, magpa-pray siya, magulat, lalo pa lumala sa madali sabi. Hindi siya makahinga, ubo siya ng ubo, magdamag, ubo siya ng ubo, hindi rin siya makapihit na gano'n dahil pagka nakatihaya siya, hindi siya makahinga, kaya nakaganon siya, nakaganto matulog, na talagang sinabi niya, hirap niya talaga, at hinahabol niya hininga niya. Pagkatapos mga kapatid ay nagpa-check up siya, nalaman may pneumonia pa siya. So imbis na gumaling, may pneumonia pa, parang nadagdagan pa mga kapatid. Tapos may lagnat siya at inuubo siya, dinadala ito, sumasakit yung dibdib sa kaubo mga kapatid na talagang aminin natin kung tutusin kailangan talaga may oxygen na talaga at kung hindi maaring matoda siya anytime. Walang hospital, tumanggap sa kanya. Meron pero pinag-aantay siya, tumawag siya, pang 100 plus pa siya mga kapatid sa pila. Kanya anong ginawa niya? He made a decision. Engineer Gavino made a decision together with his family. Ano ginawa nila? First, ano sinabi niya? So, ang ginawa namin, nakita ko, wala na talaga maasahang iba-iga. Kaya ginawa namin na nag-pray kami. Nag-pray kami ng aking sila Mama Miding, nandiyan kami, lahat ng mga, yung bayo ko nandiyan, sa lahat sila, nagpe-pray kami, tapos pinagpe-pray kami. Araw-araw yan ang ginagawa namin. Pagkatapos, we sang praise and worship songs and listen to the Word of God. Yung Word of God paulit-ulit, pinapakinggan namin para lumakas yung pananampalataya namin. So, ginawa nila yon. Ginawa nila. Nagdesisyon. Yung ama ng tahanan, nagdesisyon yung warrior.
Ang desisyon ng warrior, mga kapatid, ay lumaban. Ang kanyang desisyon, lumaban. At hindi lang basta lumaban, pagkatapos sila mag-pray, lahat nandun nag-pray sila, ano ginawa niya? He made this declaration of faith as his shield. Gumawa na siya. Ano sinabi niya? Sa next week, sigurado makakapag-grocery na ako. Sa next week, makakapag-mall na ako. Sa next week, makakasama ko na yung mga pamilya ko sa pagkain. Sa next week, magaling na ako. Sa next week, tatayo ako, malakas ako, magaling na ako sa COVID na ito. Next week, ang sinabi niya, what happened? The following morning, kinabukasan, lahat ng severe symptoms, nawala yung kanyang lagnat, nawala yung kanyang ubo-ubo, nawala yung kanyang nararamdaman, hirap huminga, nawala lahat eh. And he was totally healed and was declared COVID-free. Why? Because of his declaration of faith. Hindi siya gumamit the word of God doon. Ang sinabi niya, sa next week, alam ko, makakasama ko pamilya kong kumain. Sa next week, alam ko, tatayo ako ng malakas. Sa next week, alam ko, magaling na ako. Sa next week, alam ko, makakapunta ako sa grocery. Yun ang mga declaration of faith na tinatawag. Walang word of God yun. Pero yung faith niya, nando doon. Yung sinabi niya, faith niya nandun. Bakit ako, tatanong iba, bakit naman ako? Declare ng faith. Ang dami ko nang dineclare. Pati nga, lahat, pati gera nga, dineclare ko na eh. Pero bakit wala nangyayari? Para walang nangyayari. Tingnan natin kung basta ganun lang. Tingnan natin. Mark 11:23. Ano sinabi ganon? For surely I say to you, whoever say to this mountain, pag sinabi mo, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that those things he says will be done, and he will have whatever he says. Declaration of faith. Pero pagkatapos yan, ano sinabi ng Lord? Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. So the Lord Jesus Christ said, when you pray, meaning your declaration of faith will not stand without the prayer of faith. Katulad din po ng ginawa nila Engineer po, ginawa ni Engineer Gabino po, ay ano sabi niya? Nawala ng tatakbuhan, pray tayo. Nag-pray sila eh. Nag-pray muna sila, tsaka siya nag-declare eh. Hindi siya basta nag-declare po, kundi nag-pray muna, nag-worship muna sila, ilang araw yung worship, prayer sila, pagkatapos andun, awit sila sa Lord, pagkatapos pingin na word of God, tapos prayer, tsaka siya nag-declare. Meaning, ang de-declare mo, yung pinaniwalaan mo sa prayer mo. Kung ano yung sinabi, hiniling mo sa Lord, na pinaniwalaan mo, yun ang i-declare mo. Kanya may kasama po na prayer. Hindi lang ba po declare ka lang ng declare. Wala mangyayari doon pagka ganun po. Mauubos yung laway mo, wala mangyayari. Pero pagka nag-pray ka muna, the praying in the Spirit, prayer with faith, sa madali sabi, matindi rin. Pag nagkaroon ka ng declaration of faith ang mangyayari sa'yo. Kasi may prayer of faith na kasama. Okay, now, the three Hebrew men, first, declaration of faith ang ginamit nila. Our God, whom we serve is able to deliver us from your fiery furnace and from your hands. Yun ang sabi nila. Next declaration, Daniel 3:18. Ano sinabi ganoon? But, if not, ayun na. But if not, pero pag hindi kami tinulungan ng Diyos, yun ang ibig sabihin niya, we will not serve your God. Pag hindi kami tinulungan, we will not serve your God, Mr. King Nebuchadnezzar, or worship your golden image. We will not bow down to your idol. Even if God will not save us, hindi kami sasamba dyan. Kahit hindi kami tulungan ng Diyos, hindi kami sasamba dyan. Kahit hindi kami tugunan ng Lord, hindi kami sasamba dyan. Now, what shield did they use? Themselves. They placed themselves as their human shield. Kasi ang dinidepensa nila, yung kanilang faith at relationship sa Lord. Hindi na yung sarili nila. Kaya ang shield, ang panangga nila, yung sarili nila mismo. Yung mismong body nila, ang pinansangga nila. Ganun ang faith nila sa pagsangga sa fiery dart ng devil. Pag yung faith na nila, pag ang inaasinta ng devil ay yung mismong faith na at ang relationship sa Lord, ang solusyon, human shield na ang ginagamit nila. Na pananampalataya na doon at nakaumang yung katawan nila, mga kapatid. So the three young men stood with courage. Buong kalakasan tayo sila, looking at the very site where they were to be put to death. Tinignan nila kung sila papatayin. The decree had gone out, sinabi na, and they were to be thrown alive and bound into a furnace to heated 7 times, 7 beses pinainit.
And everyone was watching, nakatingin sa kanila lahat because it was a public execution. Kaya pinakita talaga ng hari. For they disobeyed the king. Now, in Daniel 3:23-25, the Bible says, and these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. And then the king Nebuchadnezzar was astonished. And he rose and haste and spoke, saying to his counselors, did we not cast three men bound into the midst of the fire? Di ba tatlo lang yan? They answered and said to them, true, O king. Totoo po, tatlo lang yan eh. Look, he answered, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt. They are not hurt. And the form of the fourth is like the Son of God. When they had thrown the three Hebrew men into the fiery furnace, the king was astonished. Why? He himself said that they are walking in the midst of the fire. Lumalakad lang sila sa apoy. But they are not hurt. They are not hurt. Why? Because when God saw and heard their statement to the king and how they placed themselves as a human shield to protect their faith in him, in return, God made himself as a shield to the three Hebrew men. Siya na tumayong shield, do sa tatlo po, ang Diyos mismo po. That's why though they were in that fiery furnace, they were not hurt nor burned by the fire. Hindi sila nasaktan because God himself became their shield against that fire. Ang Diyos na mismo naging shield nila. As what he said to Abraham, I am your shield, akong panangga mo. Kapag ginawa mo shield, yung mismong sarili mo, para wag lang ma-compromise ang faith mo, hindi salita niya, kundi ang Diyos mismo ang panangga mo laban sa lahat ng fiery arrows ng devil. Siya na mismo tatayong ganun. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Tatlong panangga natin mga Christians. The Word of God, our words of declaration, our declaration of faith, and best of all, God Himself. Siya mismo ang ating shield. Ano sa palagay ninyong ginawa niya sa New Testament? Nakita na kung paano paglaruan ang demonyo mga tao. Kung paano niya ibuyo sa kasalanan para mapunta sa hell ang mga tao para mamatay. At kung paano niya ma-implikan ba't bang klase ng karamdaman sa kanila. Kung paano niya ilugmok sa kahirapan ng mga tao na halos gumagapang na sa hirap. At kung paano niya itulak sa emotional breakdown na halos ikabaliw na marami po. At kung paano niya sulsulan sa karahasan, sa patayan, sa drugs, sa siraan, kasama tayo. Kaya ang mga tao walang magawa. Dahil nasa ilalim na sumpa ng kasalanan dahil sa kasalanan ni Eva at Adan. At ang hindi na niya matiis, 1 Timothy 3:16, ano sinabi ganon? Without controversy, great is the mystery of godliness. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Justified in the Spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believe on in the world, receive up in glory. Listen carefully. Ang ibig sabihin nito na makita ng Diyos na ang tayo kahabag-habag na at wala na magawa mga tao. Siya na mismo nasa langit, nagkatawang tao siya. Namuhay sa kahirapan. At pagdating sa takdang panahon, ito sinabi ng Isaiah 53:4-5. He surely has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. So in other words, dito po, can you imagine that what he did? Wala ba kayo napuna? He was born our griefs, carried our sorrows, was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. He received the chastisement for our peace, endured the stripes for our healing. Puro awar ito. In verse 7 pa sinabing ganon. And he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearer is silent, so he opened not his mouth. So he was slaughtered like a sheep, killed brutally and painfully for our sins. Ibig sabihin, walang nangyari sa cross of Calvary mula sa sobrang pahirap, sa sakit, sa kirot, sa kahihiyang, kamatayan, for himself. Wala po. Lahat for our sake. Lahat ng yan nangyari for our sake.
So, ibig sabihin, sa sobrang pag-ibig at habag ng Diyos sa atin, ay ginawa niyang shield, panangga yung kanyang sarili mismo. Yung body niya ang ginawa niyang panangga para hindi tayo masaktan. Dahil alam niya hindi natin kaya yung nangyari niyo sa cross. Sinapit niya yung kung tutusin dapat lang sapitin natin. Pero gumaling tayo sa ating karamdaman, bukod sa lahat para maitaman landas natin, siya na, para hindi tayo maligaw na lahat, siya na ang pumalit. Siya na mismo kumatawan. Yung katawan niya ang pinansangga niya para sa atin lahat. Ganun ang ginawa ng Lord. In Psalms 28:7 may sinabing ganon. Ang sabi ng Bible, the Lord is my strength and my shield. Take note, my shield. My heart trusted in Him. I'm helped. Therefore my heart greatly rejoices, and with my song I will praise Him. Now, ito ang question. What does the Bible mean by the Lord is my shield? Ano ibig sabihin nun? Now, the Hebrew word for shield is magen. Now, the root word for magen is ganan, which is a verb that means to depend, to cover, or to surround. Okay, isa lang kunin natin yung surround. What does the Bible mean by to surround? Ano ibig sabihin nun? To surround in what way? Sa paanong paraan tayo paiikutan, paliligiran ng Lord, ay cover ng Lord. Psalms 32 verse 10. Many sorrows shall be to the wicked, but he who trusts in the Lord, mercy shall surround him. Take note. Number 1, mercy shall surround him. We are surrounded by the mercy of God. Ito yung nakapalibot sa atin. Saan ka man pumunta, yung habag ng Diyos na sa atin. Next, second, Psalms 5 verse 12. For you, O Lord, will be blessed the righteous with favor. With favor, you will surround him as with a shield. Your favor, you will surround him as with a shield. We are surrounded by the shield of His favor. Anywhere you are, nasa iyo ang pabor ng Diyos. Saan man tayo nandun. Ang pangatlo, sa Song of Solomon, He brought me to the banqueting house, and His banner over me was love. His banner over me was love. Although it speaks about Solomon's love, many Christians believe that we are surrounded by God's love. At ako rin naniniwala. So any situation na kapaligid sa iyo ang pag-ibig ng Lord. So how does the love, the mercy, and the favor of God surrounds us? Paano naman tayo pinakikita ng kanyang habag, ng kanyang pabor sa atin, at ng kanyang pag-ibig sa atin? Paano tayong pinaligiran? Psalms 139 verse 5. You have encircled me behind and in front, encircled me, pinaligiran mo ako sa likod, sa harap, and you place your hand upon me, at sa ulo ko nandun ang kamay mo. So the Bible says that you encircled me behind, in front, and your hands were on my head. Wala kayo naalala doon sa Roman soldier? Tingnan nyo, information ng Rome. Ayan. Ganyan ang gawa ng Lord sa atin. Nakapaligid sa atin dito, sa harapan, nandiyan dyan, ang kanyang mercy rito. Sa likod, nandoon yung kanyang favor sa kabila. Sa ulo, nandoon ang love ng Lord. Nakapaligid tayo ng ganon. Dito sa harap natin, andyan sa likod natin, ay yung kamay niya nasa ulo natin. Paikit yan. Ibig sabihin, ganun tayo binabakuran ng Diyos. Ang love niya, ang mercy niya, ang favor niya, nasa harap natin, nasa likod natin, nasa ulo natin. Ganyan tayo nakabakod, mga kapatid. Ganyan po. Kanya sinasabi ng Lord sa inyo to, para huwag kayong matakot. Kahit ano nangyayari sa labas, huwag kayong matakot. Grabe yung bakod na ginagawa ng Diyos sa atin. Grabe yung friends na ginagawa ng Lord sa atin. At alam ni Satanas yan. Alam ni Satanas. Ba't ko sinabi? Sa Job 1:10, sa ISV, ano sinabi ganoon? Haven't you surrounded him with a fence? Di ba pinikutan mo siya ng bakod? On all sides, around his house, and around all that he owns. You have blessed everything he puts his hands on you. You have increased his livestock in the land. Ano sabihin nun? Now first, Job himself was surrounded by God's fence. Nakapaligid sa kanya ang mercy, ang love at favor ng Lord on all sides.
Sa lahat daw ng sides, dito kaliwa, sa kanan, sa kaliwa, sa harapan, sa likod, sa ulo, lahat, nakapaligid siya. Nandun ang proteksyon ng Lord sa kanya. Nandun ang bakod ng Lord sa kanya. And, around His house, kasama yung mga anak niya, kasama yung asawa niya, kasama yung mga sambahayan niya, lahat sila napapaligiran at naiikutan sila proteksyon ng Lord. And all His possessions, pati yung possession niya, pati kabuhayan niya, nakapaikit pa rin ng Lord. May bakod pa rin ng Lord. Ganyan tayo pinaproteksyonan ng Lord. Kaya gigil sa atin si Satanas. Kanya ganyan si Satanas sa atin. Hindi siya makaporma ng lubusan sa atin. Kanya nakita mo kung agad paano mapatay tayo, papatayin tayo niyan eh. Kasi nakikita niya paano tayo proteksyonan ng Diyos, paano tayo bakura ng Lord. Kaya yung sinasabi, shield na hindi basta shield yun. Andun ang mercy, andun ang love, andun ang favor ng Lord. Yun, isa pa lang doon, tapos na eh. Favor pa lang nasa atin, tapos na eh. Eh, biro may mercy pa, tapos may pag-ibig pa. Tatlo yan na nakabalot sa atin, nakapaligid sa atin. Kaya ito nakita ni Satanas. Sa Job 1:11, ano sinabi niya? However, sige, stretch out your hand and strike everything he owns and he will curse you to your face. Ibig sabihin ni Satanas, ganyan lang yan kasi binabakuran mo. Subukan mo kung bakuran niya, sumpain ka niyan eh. Ang tanong ito, bakit sinabi ito ni Satanas? Okay, listen to me, saints. Kasi pag inalis ng Diyos, take note, pag inalis ng Lord yung bakod ng love, yung mercy and favor sa atin o kay Job, itong gustong-gusto at kayang gawin ni Satanas at gustong-gusto niyang gawin sa mga anak ng Diyos. Why? Di mo unang ginawa niya, pinayagan ng Lord eh. O sige, aalisin ko yung bakod. Isa-isang inalis ng Lord yung bakod eh. Inalis yung bakod doon sa kabuhayan, inalis doon sa anak, inalis kay Job yung bakod. Huwag lang papatayin, yun ang bili niya. Inalis lahat. Ano nangyari nang inalis lahat ng Diyos? Makinig kayo may gimanak ng Diyos pag wala ang bakod sa atin ng Lord. Ano mangyayari sa atin? Una nangyari na ubos ang buong kabuhayan niya. Walang tinira. Sinaid lahat. Talagang from riches to rags. Yan ang gusto gawin ni Satanas sa atin po. Yan ang gusto niya mangyari sa atin po. Kanya gusto niya alisin ng Lord yung shield of bakod sa atin. Kaya gusto niya tanggalin. Dahil alam niya, yan ang gusto niyang gawin. Hindi lang maghirap. Sumagadsad ka sa hirap talaga. Gumapang ka sa hirap talaga. Yan ang gusto ni Satanas sa atin. Hindi lang yan. Inubos yung mahal niya sa buhay. Pinatay lahat 10. Walang iniwan kahit isa. Yan ang pangarap ni Satanas sa atin din. Patayin ang buong, nakita niyo pag na-COVID, lahat ng pamilya nako-COVID. Kaya pinipilit yan, Lord, na alisin yung bakod sa atin. Kaya lang, hindi makaporma mo siya kasi nakabakod ang Lord sa atin po. Kaya hindi makaporma ng husto yan. Pero ganyan ang gusto niya, patayin tayo lahat. At hindi lang yun. Nilagyan siya ng masasakit na bukol mula ulo hanggang talampakan. Ibig sabihin, pahihirapan muna kita bago ka patiyakan at saka ko hilingin patayin ka. Doon hindi niya mapatay si Job dahil meron ng bili ng Lord sa kanya. Kaya, ibig sabihin, itong tanong ngayon eh. Nakita natin yung nangyari kay Job nung inalis na yung bakod. Kaya ang katanungan, ano kaya mangyayari sa mundo at sa mga tao sa mundo kung wala ang Diyos na nabibigay ng panangga at bumibigil sa gawa ng demonyo? Paano na ang mundo kung wala ang Diyos? Ano na ang mundo pag wala ang Diyos? Ano na ang mga tao sa mundo pag wala ang Diyos? Brothers and sisters, kung ano yung gagawin ng Antikristo sa tribulation, yan ang gagawin niya sa mga tao. Kanya ang Diyos ay tunay na mahabagin pa din kahit sa mga non-believers. Dahil kung bibigyan lang niya ng go signal to Satanas, permiso ng Diyos ito Satanas na gawin niya lahat ang gusto niyang gawin, ako na magsasabi sa inyo, pahihirapan niya muna ang mga tao ng sobra-sobra sa emotion, sa physical, sa financial, at sa kanya papatayin sa bandang huli para mapunta sa hell. Ganyan ang gagawin yan. Pero mabait ang Diyos. Di pa niya pinapayagan sa Satanas na para bigyan pa ng pagkakataon ng mga tao. Dahil gusto ng Lord magsisi pa yung mga tao para bumalik yung mga tao sa Kanya. Magsisi tumanggap sa Kanya. Kaya patuloy na binibigyan ng Lord. Hindi pa siya binibigyan ng go signal na sige na lahat talaga. Hindi siya binigyan ng gano'n. Pigil pa rin ng Lord. Nandun pa rin ang habag ng Lord sa mga non-believers. Nandun pa rin yung awa niya sa mga non-believers. Kaya hindi ako naniniwala na dadanas tayo ng 7 years tribulation, sinasabi niyo ba? Kasi sa panahon yan, itong sabi ng Revelation 9:1-6, makinig kayo maigi. And then the fifth angel sounded, and I saw a star falling from heaven to the earth. To him was given the key to the bottomless pit. Yung susi sa bottomless pit.
And he opened the bottomless pit, binuksan. And smoke arose out of the pit like the smoke of a great furnace. So the sun and the air were darkened because of the smoke of the pit. Ibang usok na lumabas. Then, out of the smoke, locusts. Sino yung locust na yan? Yan po yung mga demonyo. Nasaan yung locust po? Pero mga demonyo yan. Came upon the earth, and to them was given power as the scorpions of the earth have power. And they were commanded not to harm the grass of the earth, or any green things, or any tree, but only those men who do not have the seal of God on their foreheads. Next. And they were not given authority to kill. Hindi pa napapatay ang tao, but to torment. To torment them for 5 months. Their torment was like the torment of a scorpion when it strikes a man. Parang kinagat ng alakdan. And those days men will seek death and will not find it. They will desire to die and death will flee from them. Ito po yung demonyong matagal na nakakulong doon sa bottomless pit. Pawawalan mo in form of a locust. Anong gagawin ng mga ito na 1,000 taon na nakakulong doon? Hindi nakakagawa ng kasamaan. Pagkatapos palalayain mong bigla. Siyempre, sabik na sabik lahat yan na gumawa ng masama. Matinding kasamaan ang gagawin niyan. Kakagatin nila yung mga tao para pahirapan at tulad ng kagat na alakdan na napakasakit, napakahabdi. For 5 months, silang pahihirapan at hahanapin ang kamatayan pero hindi nila masusumpungan. Ganyan na po ang mangyayari pag pinayagan na ng Lord ang mga demonyo yan, lalo si Satanas na maghari sa katauhan ng Antikristo. Ganyan na po. Kaya ano kaya mangyayari sa atin? Pag inalis ng Lord ang shield niya sa atin. Pag tinanggal yung shield sa atin, ano mangyayari sa atin? Para tayong si Job na gumulapay sa hirap. Sa lahat ng eras ng buhay natin. Kaya sinabi ni Paul, in everything give thanks. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay. Kahit negatibo, why? Pasalamat po tayo. Sapagkat ang Diyos natin hindi pa pinapayagan yung demonyo yan. Pasalamat ka't yan na lang ang inaalaw sa atin bilang pagsubok na pinasisingit niya minsan yung ilang mga fiery darts ng devil po para tumama sa atin, para subukan ang ating pananampalataya. Oh yes, napahintulot ka maaari sa sakit. Pero salamat sa Lord. Yan ang sabihin mo, salamat sa Lord. Ito na lang. At alam ko, nakapaligid ang love, ang habag, ang favor mo sa akin, Lord. At siyak pagagaling mo din ako. Namatayan ka. Oh yes, masakit yan. Pero salamat, hindi kami lahat ang namatay. Saka andun pa rin naman, Lord, nasa kamay mo siya. Kaya thank you po. Ito na lang po, although masakit sa akin, pero salamat po. Ganun na lang ang nangyari po. Dapat ganun tayo. Na-bankrupt ka. Salamat, Lord. Ito na lang. Alam ko, makakabawi pa din ako dahil nakapaligid sa akin ang love mo, mercy mo, favor mo. Nakapaligid sa akin. Ganun tayo sa harapan ng Lord. Ganun tayo dapat. Kaya sinabi ni Paul, magpasalamat kayo sa lahat. Why? Kasi hindi pa yan talaga. Hindi pa yan yung hirap na dadanasin ng world. Pag nag-withdraw na ang Holy Ghost, pag nag-withdraw na ang Diyos dito po sa world na ito, ano na mangyayari sa world? Pag pinabayaan na niya kay Satanas ang world, paano na ang mundo? Ano na kaya ang mangyayari? Yun nangyari kay Job, yun ang mangyayari. Yung mangyayari sa tribulation, yun ang mangyayari. Kanya nga sa inyo lahat mga anak ng Diyos, dapat punong-puno ng pasasalamat tayo sa buhay natin. Nakikita nyo marami sa atin, misa umaangal tayo, pero tingnan mo buhay mo. Nakakaraos ka pa din. Tingnan mo kahit paano gumaling ka sa karamdaman. Yung iba namatay nga, pero kasama na ng Lord. Kaya maganda pa rin ang pinaglagyan sa Kanya. Yung iba sa ating mga kapatid, naghihirap ka, maaaring nahihirapan ka pagdating sa finances, pero nakakaraos ka. Nandun pa rin, nakakaraos. Andun pa din yung mercy ng Lord sa atin. Yung pag-ibig ng Lord, nandun pa rin. Nakabakod pa rin ang Lord sa atin. Ano man ang mangyari, nakabakod ang Diyos sa atin. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Wala kang dapat ikatakot. Kanya sa inyo lahat ng mga nakikinig ngayon, yun ang inaalis ng Diyos sa atin, ang takot, ang pag-aalala. Para ipamukha sa atin ng Diyos, ipaalam sa atin ng Lord, na wala kang dapat ipag-alala. Kasi sa harapan mo, sa likod mo, sa ulo mo, sa buong katauhan mo, nakabalot yung tatlo. Yung kanyang love, yung kanyang mercy, yung kanyang favor, nakabalot po sa atin. Kanya ano pa ang katatakot mo? Ano pa ang dapat ipag-alala mo? Wala na. Dapat yan, nasa waiting na lang tayo ngayon, iniintay na lang natin yung pagbabalik ng Lord. Ganun na. Alam nyo, dapat yan, parang tayo nanonood na lang ng pelikula ngayon eh. Ito sa Israel, ito nangyayari ngayon. Sinabi na ng Bible yan, gera talaga. Ayan na, nangyayari. Parang ganun na lang dapat yan eh. Hindi na dapat magulat. Hindi na dapat ma-surprise. Yan na talaga. Yan na. At kung bumuti man yan, maaaring bumuti, okay, pero panandalian lang.
Pagkatapos yan, balik sa natural yan mga kapatid, kung saan patungo talaga itong world na ito. Patungo sa hindi maganda. Pero, hindi ka dapat mag-alala. Sapagkat sa kahuli-hulihang sandali, pag nakita ng Lord na oras na para pawalan itong demonyong ito, pawalan Satanas para gawin na yung great revelation na yan, para gawin na yung sobrang kapigatian ng mga tao, tayo naman po, sasanggahin ng Lord sa magitan ng iaalis naman tayo ng Lord dito, irarapture tayo ng Lord, para hindi pa rin natin danasin yan. Ano pa kakatakot mo? Nandirito tayo, andyan ang love, andun ang mercy, andun ang favor sa atin ng Lord. Pagka nandiyan na yung gawa ng demonyo talaga, at ang demonyo na mag-ahari talaga, aalisin naman tayo ng Lord dito. Kaya ano kakatakot mo? Wala kang kakatakot. Dapat natutuwa ka pa sa mga nakikita mo kung ano ka sa harapan ng Lord. Nakikita mo kung ano yung ibig sabihin ng anak ng Diyos. Nakikita dapat natin. Kaya sa parte yung pinapaalam ng Lord sa atin lahat, sana po, magmula sa araw na ito, ang panangga mo matindi. Kung di maasahan yung faith mo, walang problema. Kung di maasahan yung declaration of faith mo, walang problema. Ang matinding panangga nasa atin, ang Diyos mismo. Yung kanyang pag-ibig, yung kanyang habag, at yung kanyang pabor ay nasa atin po, nakapaligid sa atin. Dito ako magtatapos. What is the most dangerous shield that we often use when conflict arises? Yan ang tanong. Ano yung sa Genesis 3:11-12? Ang sabi rito, nagtanong muli ang Diyos, sino may sabi sa inyo, hubad ka, bakit kinain mo ba yung bungang pinagbawal ko? Ano sagot ni Adan? Imbis sabi, opo, kinain, hindi. Kasi, pinakain po ako ng babaeng nakasangga agad. Nakasalag agad, sa madali sabi. Sinasabi mali, nakasalag agad. Kasi, pinakain po ako ng babaeng binigyan niyo sa akin. Hindi po shield of faith ito. Ito po, imbis na aminin, hindi. Sumangga, ang daming ganyan. Kala mo si Bruce Lee talaga pag sinasabi mali, sangga rito, sangga ro, sangga dyan, sangga doon. Kasi, dyan nag-umpisan kay Adan sa ninuno natin. Yung babae hinarap, ano sabi? And the Lord said to the woman, what is this you have done? The woman said, kasi, sa Tagalog to, kasi yung ahas nagturo din. Sumangga rin, naman din sabi. Sumangga yung asawa, sumangga rin yung anak. Ano inaasahan mo sa tao? Ganyan din lahi natin yan Lahi ng sanggador. Taga-sangga, pag may mali, sangga. Imbis na aminin, hindi ganyan po yan. Ngayon, lumapit sa ahas. Wala na siguro maituturo yung ahas. Kasi sinabi nila sa ahas, sige, gagapang ka. Pag mula ngayon, magagapang ka na. Siguro dati, hindi ko malaman kung ano itsura ng ahas kung nakatayo. Pero gagapang ka. Yan ang sinabing ganun. So, yun ang pinarusa sa kanya. Siguro kung may masisisila yung ahas, o baka nagkakamot sa ulo yung ahas, pambihira itong mga ito, sisihan na sisihan. Ibig sabihin, ganun pagsangga na ayaw ng ating Lord. Na pag sinabi mali natin, gumagamit agad tayo ng shield natin. Anong klaseng shield? Yan ang tanong. We use other people as human shield and God hates it. Pinambabala natin iba, kasi turo ka ng turo para hindi makita yung mali mo. Huwag niyong gawin yan. Maraming Christian ang ganyan, kita na siya mali. Marami nang tumitistigo. Humahanap pa din ng human shield para lang maging pananggas at isisi iba. Huwag niyong gawin po. Hindi po ganyan ang gusto ng Lord. Ang gusto ng Lord yung nangyari sa Ninive. Tumayo si Jonah. Imagine the shortest preaching yan sa Bible. Wala siyang sinabi kundi, hoy, kayo lahat taga Ninive. Ganun pa pagsabi niyan, tsak Dahil inis Imagine, inis pa yun. Hoy, kayo mga taga Ninive. Sa loob ng 40 days, gugunawin kayo sa kasalanan nyo. Ba, hindi mo nakita doon tumayo ng hari. But Jonah, ano ba kasalanan namin? Bakit walang sumalag? Ni isa, walang sumalag. Alam nyo, ginawa ng hari? Uy, gugunawin daw tayo. Sigurado dahil sa kasalanan natin yan. Abay, magsisini tayo lahat. Sige, lahat tayo mag-ayuno tayo, tayo. Pati hayop. Siguro umangal yung kambing. Ba't pati kami, hindi kami kasama. Pero ang sabi ng hari, hindi, kasama ka rin. Sige, fasting ka rin. Lahat, pati hayop, mga kapatid, hindi niya dinipensahan. Walang dumipensa, pati yung hayop, hindi niya dinipensahan. Lahat pinag-ayuno niya. Para ipakita sa Lord na pag mali, dapat ang pansangga mo, ang puso mo, ang pansangga mo. Ito, Lord, ang katotohanan. Talagang nagawa ko nga, Panginoon ko. Kaya linisin mo ang puso ko, Panginoon. Dapat ganun po tayo. Ganun tayo dapat sumangga. Alam niyo, hindi ko dapat isasama ito Kaya lang pinasama ng Lord, mga kapatid. Pero anyways, isang bagay lang gusto kong bigyan ng din sa inyo. Basta't nagkamali po, amin agad. Amin agad. Pag marami na nagsasabi, amin na agad. Tapos humingi ng dispensa, tapos start ulit ng panibago. As simple as that, ganun lang po.
Kasi ang Lord natin nga walang kasalanan Pinansanggay yung sarili niya. Tayo may kasalanan, pinansanggay yung sarili niya. Tayo na may kasalanan, paisanggay yung sarili mo. Wag. Dapat po pagkaganyan, tayo mismo, aminin po natin para maging kalugudugan tayo sa harapan ng Diyos. Pero going back to our topic, mula sa araw na ito, sana wala na yung takot sa atin. Nasa atin yung pananampalataya natin. The declaration of faith that alam mo, napapaligiran ka ng love, ng mercy, at ng favor ng ating Lord. Yuko natin mga ulo tayo manalangin. Diyos na nasa langit, salamat po sa araw na ito, Panginoon. Muli mo nilinaw sa amin, muli mo kaming pinalakas. At pinakita mo sa amin, Panginoon ko, na ikaw pala ang nakabakod sa amin mismo, Panginoon. Ang pag-ibig mo, ang habag mo, at ang iyong pabor sa amin, Lord. Isa lang yan, sapat na para kami mabuhay. Sapat na para kami mapagtanggol. Pero tatlo yung ginawa mo pa, Panginoon, para masiguro mo lang na kami po'y nakakover talaga ng pag-ibig mo, ng habag mo, at ng iyong pabor sa amin. Salamat po, Panginoon. Wala kami maigaganti kundi pasalamatan ka, Lord. Kanya ngayon, Panginoon, nasisecured kami, Panginoon. Naalis yung takot namin, Panginoon, dahil alam namin, ikaw pala yung Diyos namin. Na ginawan mo kami ng bakod para hindi kami masaling ng kaaway ko at masaling man, ikaw pa rin ang gumagawa ng paraan para kami po ay pagalingin at lutasin ng mga problema namin. Kisalamat po, Panginoon, kung sino man sa mga nanonood ngayon, ando ng takot pag-aalala, alisin mo na po, Panginoon, ang ilagay mo sa kanya ang kasiguruhan ng mga sinabi mo, Panginoon, na ikaw ay nakabakod sa amin, Panginoon ko, sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali. Kaya wala kami dapat ipag-alala, wala kami dapat ikatakot, Panginoon. Marami po salamat, Panginoon, sa binigay mong biyaya sa amin sa umagang ito. Salamat po sa salita mo. Salamat po ngayon na linawan kami, Panginoon, na wala kami dapat ikabahala sa aming buhay. Maraming salamat, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at sa inyo lahat na nanonood ngayon. Sa next week po, huwag kayong mawala, manutuloy po tayo. At sana po kayo magsawa para patuloy tayo matuto dahil ito talagang part of preparation natin for the coming rapture. Kaya dapat isagawa po natin yung lahat ng sasabihin po ng ating Panginoon. Kanya sa inyo lahat na nanonood ngayon, wala na kayo dapat ikabahala dahil alam nyo na ang kung ano nakapaligid sa atin. Ang love, ang mercy, ang favor ng ating Lord. Thank you so much and may God bless you all. Praise God, naniniwala po ako that we can only have that shield of faith sa ating pong mga buhay, lalo na po sa ating pong mga first-time viewers, is by accepting Jesus Christ in our lives and by believing in His gospel. So that yan po mga fiery darts po ng devil ay masangga po natin ng gusto. Kaya lang po ang tanong, ano po ba yung gospel of Jesus Christ na kailangan po nating paniwalaan? And it is found in the book of 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Now, the gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kailangan maniwala po tayo dyan. Kaya alam po, hindi po dyan natatapos. Kailangan yan po ay i-apply po natin sa ating po mga sarili by obeying the gospel. Now, in the book of Acts chapter 2 verse 38, then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Repentance symbolizes the death of Christ. Tayo naman po'y magsisisi naman po ng ating pong mga kasalanan. Yan naman po'y para bagang pinapatay po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng kamatayan ng ating Panginoon. At naniniwala po ako na kahit gaano kalaki po nagawa po natin kasalanan sa Diyos, as long as tayo po'y nandun yung buong puso at buong tapat na pagsisisi po sa ating Diyos na buhay, the Lord is willing and able to forgive
your sin. Yan pong una, we need to repent. And second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ, which symbolizes the burial of Jesus Christ. Tayo naman po'y magpapabautismo sa ating Panginoon, sa pangalan ni Jesucristo po natin gagawin yan. So para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note, yan po tubig na yan ay hindi po paghuhugas lang po ng katawan, kundi yan po'y nakakapag-alis po ng ating po mga kasalanan. At naniniwala po ako na lahat po tayo ay nagkasala. So kailangan lahat po tayo magsisi at lahat po tayo dapat mabautismuhan para maalis po yung ating pong mga kasalanan. So that is the second step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, which symbolizes the resurrection of Jesus Christ or yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon after 3 days. At naniniwala po ako that once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Marami po sa atin, mga kapatid, gusto nating magbago. Kaya lang nahihirapan tayo. Ang dami nating kahinaan, hindi natin ma-overcome. You know what? Pag nasa iyo ang Holy Spirit or yung gift of the Holy Spirit, yan po yung tutulong po sa atin to overcome all our weaknesses or yung po mga gawa po ng ating po mga carnal nature or yung carnal man, and even overcome all the powers of the evil forces sa ating po mga buhay. Kaya nga po nasasangga nga po natin yan po yung mga fiery darts ng kaaway sa pamamagitan din po ng Holy Spirit. Diyan din po na nag-uugat din po, nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga po, ito po mga bagay nito kailangan mangyari po sa atin. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na i-request ko po kayo na itaas po ninyo ang inyong mga dalawang kamay at iyuko po ninyo inyong mga ulan. Please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay. At idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa lahat po ng interested po magpabaptize, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan or pwede po kayong mag-direct message po sa ating pong FB page. Mag-leave lang po kayo ng message dyan para mabigyan din po kayo ng mga instruction kung paano po kayo pupunta po sa lugar para po sa inyo pong water baptism. So once again, on behalf of our beloved Bishop, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon, and to God be all the glory. Tunay nga po na hindi po natin kayang sundin o gawin ang salita ng Diyos hanggat hindi po tayo dadaan dyan sa baptism na lagi-lagi pong tinuturo ng ating beloved Pastor Ludwig. At maraming salamat naman po sa ating Panginoon sapagkat tunay na buhay ang ating Panginoon na tayo po ay tinuturuan. Amen? Sapagkat nakikita niya siguro marami na rin mga nagrereklamo, pero pinakita sa atin ng Panginoon na sa panahon na to kinakailangan natin ang ating faith, pakatibayan po natin sapagkat pinakita sa atin na ating Diyos na meron tayong shield. Ano yung shield natin? Mula sa ating Diyos. Meron siyang habag sa atin. Meron siyang love at favor na nakapaligid daw sa atin yun. Nakapalibot yan sa ating ulo, kanan, kaliwa, harap, likod. Isipin ninyo, ganun tayo pinoproteksyonan ng ating Panginoon. Kaya nga po, sa mga pagkakataon na to, wala pong puwang para tayo po ay matakot. Katulad po ng pinangaral ng ating beloved Bishop. Kailangan po laban natin yan ang ating pong
pananampalataya, ang lumalabas po sa ating mga labi, ang declaration ng faith natin, ang shield of faith natin, gamitin natin yan. At higit sa lahat, huwag nating gayahin, mga kapatid, na ang human shield ang gagamitin natin sapagkat ngayon po, ang last na tunuro ng ating Panginoon, gamitin natin ang ating mga puso ay laging tatanggap at aamin ng mga kasalanan nang sa ganon tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Amen? So ngayon po tayo po ay dadako sa ating pong giving. Buksan po natin ating banal na aklat sa Mark chapter 8 verses 35 to 37. For whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Purihin po ang ating Panginoon. Dito po ay may binabanggit na talagang meron tayong mga kaluluwa. Alam po ninyo sa pagdating sa pagbibigay sa Panginoon, di po ba? Madali daw magbigay kapag ang pera mo konti lang. Pero pag ang ibibigay mo sa Panginoon malaki, parang nahihirapan ka kasi parang ang dami mong gustong bilhin sa mundo na to. Pero ang sabi sa binasa natin, yung nagdi-desire na i-save ang buhay niya o bigyan niya ng kaalawan ng buhay niya, higit pa sa gospel ng ating Panginoon, ay mawawalan nito. Ang linaw-linaw po ng sinabi ng ating Diyos, for my sake and the gospels will save it. Magkakaroon ka ng buhay na gusto mo kapag inuna natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Kahit aanin mo naman na ang pera mo talagang ang dami, maliligaw naman ang ating mga kaluluwa. Saan naman pupunta ang ating kaluluwa? Ano daw ipapalit natin sa ating mga kaluluwa kung di natin papakita sa ating Panginoon ang pagtulong sa kanyang gawain? Kumbaga, ibig sabihin mga kapatid, binigyan na tayo ng chance na ng ating Lord para ipakita natin ating pananampalataya. Huwag na natin alisin ito sa ating buhay. Pagkakataon na natin to para ipakita sa ating Panginoon na talagang gusto natin makaligtas at makasama siya. Amen? So, purihin po ang ating Diyos. For complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give. Diyan po sa ating ABP sa unang part ng ating programa. Maraming salamat po sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain at ganun din sa mga satellite members natin na nag-tune in. Please give your tithes and offering to your respected satellite churches. Para naman po sa mga viewers from other churches, pakibigayan yung kaloob sa inyong iglesia. Also, we have our one-on-one online counseling via Zoom every Sunday until 3 p.m. Please visit the link to be posted after our online service. Alright, tayo po ay mananalangin na ng ating pangwakas na panalangin. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Tunay nga po na hindi po namin alam kung ano mangyayari sa amin kung wala ka. Sa ganito lamang pong pagkakataon, marami na sa amin, Lord, ang bumibigay. Nakikita na ang mga kulay ng bawat isa. Ngunit Ama, sa tinuro mo po sa amin, tinuruan mo po kami, Lord, na gamitin namin ang shield of faith namin, Lord, na walang iba kundi ang Word of God, ang words of declaration at ang Diyos mismo. Tulungan mo po kami, O Ama, na palagi namin maalala na kami po ay puspos ng iyong biyaya. Ang iyong habag, ang iyong pabor, ang iyong pag-ibig ay laging sumasa amin, nakapaligid po sa amin ito at hindi po kami dapat na matakot. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na kami po, O Diyos, ay talagang lubusan na magtiwala at hindi po matakot. Maraming salamat po sapagkat alam po namin, Lord, na maraming taong mahihirapan kapag winidraw mo, Panginoon, ang tulong mo sa amin. Kapag nawala ang Holy Spirit, napakaraming taong mahihirapan naman. Kahit hanggat nandito ka, Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin. Basbasan mo po ang bawat isa mga anak mo na nandoon sa iba't ibang lugar. Nandoon sa iba't ibang ibayo, Lord. Igawad mo po ang kalakasang espiritual. Igawad mo, Panginoon, ang kalakasang pisikal at ang proteksyon, Panginoon, laban sa COVID-19 at sa lahat ng mga sakit. And Lord God in heaven, ibuhos mo masaganang pagpapala sa inyong mga anak, Lord, na sa kabila ng ganitong pandemya, Lord, ay nadudong pa rin ang suporta mo upang matugunan ang mga pangailangan. At hindi lamang po kasya, kundi sobra-sobra pa para din sa pagkakawang gawa. At dalangan din po namin lahat po ng mga nagbibigay sa inyo, Lord. Basbasan mo po mga kaloob at tulungan mo, Panginoon, bawat isa sa kanilang mga problema. Maraming salamat, patuloy po namin pinapanalangin ng aming bansa. Salamat po sa aming beloved President
President, Lord, at sa mga nasa ilalim niya, Lord, na patuloy pa rin ginagawa ang mga tungkulin nila. Tulungan mo po at bigyan mo po sila ng kalakasang espiritual upang mapagtagumpayan kung paano po isasaayos ang problema ng bansa. At dinadalangin din naman, tinataboy po namin ang COVID-19 na to, Lord, ang mga iba't ibang klaseng strain ng COVID-19. In Jesus' name, palayo po sa bansa namin, Lord, at sa buong mundo. Dalangin namin, Lord, na magtapos na po kami sa COVID-19 na to. At patuloy po namin pinapanalangin ng mga vaccine, Lord, na pumapasok, Lord, na makabuti po sa bawat isa. At tulungan mo po kami na maging back to normal na po ang lahat. Maraming salamat po sa gawain ito, O Diyos. Patuloy po namin pinapanalangin ito, maging aming beloved Bishop, ang kanyang kalakasang, spiritual, piskal, patuloy mong igawad sa kanya. Tulungan mo po, Lord God, na ang church na ito, Panginoon, patuloy mangaral ng katotohanan tungkol sa iyong banal na salita. Maraming salamat po. Sa iyo pong lahat ng kapurihan, ito pong samot na langin namin sa nag-isang pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat ay magsabing Amen. Purihin po ang Diyos, maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa inyong pagiging tapat sa gawain ng ating Panginoon hanggang sa susunod pong linggo. God bless you all.